have to say my acknowledgements, but I'd like first to thank you for your help making me President of the Republic of the Philippines. Salamat po at I was in Basilan. I won, natalo ako doon sa pinuntahan ko. Kaya ko nga pinuntahan para titignan ko lang sila. But anyway, I won by about 90,000 and dito malaki. In Sulu, nag-landslide talaga ako. I thank the Allah that they never forgot who I am. Saan ako galing. Maraming salamat po sa inyo. To Governor Ismael Toto Mangudadato, Secretary of Defense, si taga rito po ito, si Delfin Lorenzana, Secretary Emmanuel Piñol, nasa cabinet ito. Ilan ba ang kabinete ko na galing Mindanao? Marami ito sila. Freddy Mangudadato, Buluan Mayor by Lorena Mangudadato, Pandag Mayor by Simon Mangudadato, Assemblyman Gaddafi Mangudadato, former Mayor Ibrahim Jong Mangudadato, good friend of mine. Sabi ko, huwag ka na pumasok ng politika, magpayaman ka na lang, karami mo pera. Mr. Nela Stimosa, President Green Earth Corporation, mga kapatid ko, and from the bottom of my heart, thank you. Itong pag-intindi ninyo sa sitwasyon natin. The members of the Central Committee of the MILF, my Muslim brothers and sisters, Maranao ako Maguindanao, kunti lang, and my beloved countrymen, Assalamualaikum. Yung, hindi ko malimutan yung year, but I was talking to Governor Piñol. Makinig kayo mga NPA. Total, nag-uusap na rin tayo. And hindi ko kasi maintindihan Si Governor Piñol was talking about the successes of dito sa... Kaya sabi ko kay Toto, nakakainggit Hindi inggit para sa akin, para sa ibang tao na nababara ang progreso kasi nga may mga objection na hindi naman tingin ko tama o may kunting it could make a difference but it is not enough really to ignore the livelihood programs of the Filipino. Manny Piñol came to me and said, kasi sa siyudad ng Davao, yung bukid, ang parte doon, Pakibato, which is really the most influenced by the NPA. At ako naman, kasi puro kaibigan, I go there, at ang sinasabi talaga nila, hanap buhay. You know, kaya itong salita na marami, wala lang kami pang kapital. Yan ang masakit pakinggan kasi hindi ako makakatulong. So sabi ko sa kanya, matignan mo daw doon the soil and everything. Is the soil good for planting of this and that? Sabi niya, pumunta siya together with an agronomist from I think Malaysia. Nung nakita, sabi ng Malaysia, we can introduce palm oil here and in a few years, everybody will be all right financially. Initially, pumayag kayong mga left. And then suddenly, pumasok itong NPA, nagpasta na ng it would damage the watershed, that it would absorb so much water at apektado yung tingin ko naman, Pakibato River, sobra-sobra yung tubig dyan It goes out to the sea, to the ocean. Nag-object sila. So hanggang na-stymie. It was not really, I was willing to invest. So ngayon, makikita mo, mainggit ako para sa tao na dito may hanap buhay, may trabaho ang tao. Kapital mo lang dito, seedlings. And even Manny now says that for your effort and for the splendid job that you have done,
He's willing to pour again 300 million may available siya sa Department of Agriculture para dito sa inyo. Alam mo kasi ang priority ko ang itong Maguindanao pati Sultan Kudarat. You know why? Sa statistics, you have the highest incidence of hunger. Kaya ang una ko dito, next month, pagdababa dito yung mga DSWD, so pakisilip ka sa mga taong kakaway para maybe you'd be short of everything, but not food. Mahirap yan, gutom. I'm happy that Manny has decided to pour another 300 million for you here. And yan, kailan available yan, man? Right away, sir. Bukas bigay na siya, talaga. Right away. Kaya hindi ako nagkamali, kinuha ko si Manny, sa totoo lang. Why? Hindi ko ng mga expert dyan. Sabi ko, get a farm boy with enough experience. Okay, nakikita ko yung North Cotabato. By year 20, habulin na niya yung mga syudad. Davao City does not plant anything. It's trading. Trading lang ang Davao City. Walang tanim, wala lahat. Except yung bukid, hindi nga makapasok kasi nandyan yung NPA. Dito, saan yung NPA dito? Mag-raise ng hands para, well, anyway, nag-uusap tayo ngayon. Maybe it would take about the bright side is that they are willing to participate, just like the MILF pati MN. Ano yung sabi ni Murad? Murad stretch his generosity to mankind. Kaya sabi na ba, magigira tayo pag walang BBL. Ako naman in return, kasi nanalo ako, I am willing to implement bukas kaagad ang BBL. Ngayon, tanggalin lang natin yung mga may issues about the Constitution. Wala akong problema doon sa area, configuration, kagaya lang ng regional armed forces po. Wala ba naman yan? Kaya nga tayo nag-uusap para wala nang kailangan ng armas eh. And if we can improve the lot of the average Filipino, malaking bagay na yan. You know, I will repeat this statement because it will affect all. It will impact dito sa lahat ng puso ng tao na Pilipino. If we cannot stop fighting, then do not add hate every day to the hate that is already there. Kaya believe ako yung magsabi mo, sige, hindi man na ibigay yung BBL ngayon. Baka in the fullness of God's last time, maibigay. Kaya nga ako presidente nga, ibigay ko na. Tanggalin lang natin yung ano. And you can develop the resources if you want. You can invite investors. Wala na akong ano doon. Except yung constitutional provisions, tanggalin na muna lang natin. Then maybe someday, if we decide to go federal, yun na, ibalik doon sa constitution ng federal, ibalik na natin yung ayaw ninyo, ayaw ng gobyerno, tapos yung gusto ninyo. Ganun, gusto ko ibigay na kaagad. And nor Ms. Wari, if he gets to talk with the panel of DORESA, pinaplansa niya, kami taga Mindanao lahat eh. Everybody is really craves for, makalakad ka kung baski saan-saan. Ang basilan, sabi ko, we have to talk. Hindi, ibig sabihin, buong panahon, magpataya na lang tayo. Until when? Sa apo ng apo ko? Is that what we want? Now, there is a chance that maybe we can talk about peace. Pag-intindihan na lang ninyo, Mindanao was really yours. Don't doubt about it. Walang nakikita yan. Then the Christians came. Hindi naman nila kasalanan na dumating yung ulol na Magellan doon, started converting another. Ganun ang buhay. That's the history of our nation. So we just have to understand each other. But it doesn't mean that you have to hate each other. We can always develop this country, make everybody happy. Magre-respetuhan lang tayo, okay na yan. Yun ang ano natin. And the communist, so it is progressive little by little. I do not think that it will be
there even mga 4, 5 years. And I'd be happy that if by the time I go out, then there's a settlement somewhere. Maganda na yan sa atin. Ikasa magpatayan, ano ba, makuha natin dyan. You cannot defeat government and we cannot overthrow the government. So ako gusto ko sabi noon nga, kung kayong mga taga-Maynila ayaw ninyo, di mag-separate kami taga-Mindanao. Nag-call to arms ako lang man mag-isa. That was the time when they were trying to dispatch with the President Arroyo. Kaya tinawagan ko si Nor, sabi ko, Nor, mag-declare ka na susunod ako. Sabi ko, sa TV, if you remember. Sabi ko, said, nagmura ako, tapos sabi ko, huwag ninyo kaming, basta gusto lang ninyo dyan na ilan lang kayo, dalhin ninyo kami sa Mindanao. Hindi marunong rin kami nga. Sabi ko, mag-declare tayo ng Mindanao Republic. Nagdalaw-dalawang isipan si Nor. Tapos dito, wala man akong narinig, nag-second demotion. Loko na ito. Noon gusto, ngayon na nandito na, sinabi ko na, sige na, wala namang. So ibig sabihin, gusto natin as is ganito, okay na tayo, except that there is really violence. If we can remove violence out of this, then wala tayong problema. Now, saan tayo magkuha? Wala akong this is not a brief for the Chinese people. Pero sa China Sea, if we can just have a settlement with them, despite the arbitral judgment, I think that maraming tayong benefits makuha. Hindi yung hingiin natin. That they will come here, and we are planning to establish economic zones, pati farm-to-market roads, na may mga yung chillers, na di malata yung mga produkto ninyo, and even buying some goods there that tingin ninyo malulugi sa competitive, anything can go in. Ang problema, sila ang mga mayaman, masilang goods, so because of wala ng restrictions, pwede na ipasok, baski pwede rin tayong but the problem is we do ang manufacturing nga, wala. I think one of the greatest promise here in Mindanao is manufacturing sa agricultural products, ang Mindanao. Mauna lang yan, mauna ang Mindanao sa lahat. Walang bagyo, sila magtanim doon. Maya-maya, suddenly there's a brewing cyclone, or they call it na cyclone. Dito, steady lang. Wala masyadong hangin. Doon sa mga ulo ng mamayabang, sa Maynila lang yun, wala dito. So, I really pray that we'll be able to settle our fundamental itong sa China Sea. Ramos said that if it's all right if we take out the arbitral judgment from the talks. Apakah ganon, and if it's really the will of the people, especially Congress, baka maunahan natin ang buong Pilipinas. Dito tayo magwalok ng progress. Kasi marami talagang papasok dito because of the land, because of the fertility of the soil, and the fact that there is no typhoon to destroy the cycle of crops natin, pati cycle of the weather. Ang hindi nila ako nakuha, itong treaty sa Paris, there is no treaty to honor. We have not signed the treaty. We just committed to draft a treaty, a provision sa treaty para atin, so that we can be able to present our game plan and sign the treaty. Nandyan sa Congress. Ang sinabi ko, kasi hindi clear, itong imbento na ito na climate change, there is really change. But who caused it? Hindi tayo. Ngayon lang ito itong factory dito sa Buluan. What else? Ito, DNR approved pa, it's eco-friendly. All the years, yung industrialization from the 60s, 70s, it was China, America, Europe, yung buga-buga sila na maitim na. Now they have reached dito sa pinnacle of
economic power, gusto nila tayo rin sumunod ng kate na dandahan na. Okay ako niyan. Ang problema, even if it is a self-imposed restriction, there is always a standard to follow. Ngayon, kung magsabi ako, tutulungan ko ang aking bayan kasi walang trabaho ang mga tao, kung maggawa ako nitong marami, itong ubang lugar na barren, if I start to give out seedlings, kaya ginawa ng Manggudadato family, the initiative and the other generations that were responsible for this, the preparation. Paano ako makaano kung hindi ko alam kung what restrictions there will be? Mahirap yan. Sabi ko, kayo, dumating na kayo doon at our expense. Kayo yung una nagbuga-buga. Nandyan yung carbon footprints ninyo. It shows in the... Kami dito, papunta pa lang sa naabot na ninyo. Mahirap yan kasi yung restrictions na ay retreat, re-reviewin pa yan. Hindi naman final. So let us be clear. Give me a clear view of what will happen to the treaty if we decide or the Senate would agree with it, magbibigay sila ng concurrence nila, then bigyan niyo ako clear view anong mangyari. Kasi may plano ako maglagay ng industrial zones everywhere. Then ang easy market locators would be China. China ang may pera, hindi Amerika. Walang pera, Amerika. Nagkabuang yan sila ngayon sa buto-buto. Who imported terrorism? Sila man. Hindi tao. Tingnan mo itong Communist Party of the Philippines. What were the seeds of tao? Di yan Maria Sison. Sino ang nakikinig? Di kami. Noong bata pa, Baybot Belio ako, nakikita kami ron, kabataang makabayan. Ano lang yun, ha? Idea lang yung gano'n. Ito, in-import mo, via electronic, ayan. Hindi na ba kailangan pupunta yung kalaban mo doon? So, you imported because, sa totoo lang, kung hindi nila pinatay si Saddam, hindi sila pumasok, hindi nila pinatay si Gaddafi. Hindi ganon ngayon. ISIS is a product of desperation. Una pumutok Iraq, tapos Syria, tapos itong gagong Assad na to, binubomba niya tao ng gasolina, tapos bata, sunog lahat, isang community. Ito ngayon, mas malala pa. Kasi wala na na-desperado. Kaya ganon, ISIS everywhere. Sabi naman sa mayroon tong sa Sulu pati Basilan, contaminated with ISIS. Sabi ko, you're driven by hate. Wala man tayo niyan. Huwag ninyong sundin yan kasi hindi man yung ISIS doon malaki ang masakit ang dinaanan nila. The Middle East was divided by America, France, and Britain. Sila lang ang nagkati-hati niyan. O sige, ito yung gawin natin. Tribo yan noon eh. O ito, Sunni, tapos Shiite. Sila lang yan. Tapos yung katarantaduhan ng mga imperialista, yun. Ito yun yung produkto. Ba't may tayo magsunod na wala man tayong inapi-api ng tao dito? Ba't may binumba ng... Sino bang gagong papayag niyan? Me in my time, no abuses. Military, police, and everybody. Hindi na talaga. Droga, wala. Kita mo, sabi nila, si Duterte Verdugo, I was the only one na nakita ko gaano lawak. Having been mayor for 23 years, congressman for 4 years, congressman for, 3 years, congressman, vice mayor to my daughter for 3 years. That's a good, almost 40 years. Pati na yung... Ako lang kita ngayon, na presidente ako, yun ang battle cry ko. Ngayon lumabas na si. Sabi ng PDEA, 3 million, 2 years ago. Ngayon, 2 years. So, may increase talaga yan, mga adik. Place it at a very conservative number. Gawain mo lang 3 million 7.
O, kita mo ngayon, nag-surrender. Tingnan mo sa TV araw-araw, buong gym puno ng sus Mario Joseph. Tapos sabi na ang crime bumaba, natural. Bakit hindi bababa yan? Lahat na-contaminate. Style and check yan eh. Hindi man ito na sabihin mo na mamatagan. Kunti-kunti lang yan. Volume ang Chinese eh. Biro mo kung mo isang barangay, di pera yan. Ay, yung iba, gusto mo itong mayaman lang bigyan mo. Ito pag-ipunin mo lahat, mas malaking kita ito nila. Pero hindi ito sila. No, he's not the limb that... At saka ganito yan. Sabihin mo sa mga kaibigan natin, mga ano ha, just like any other crime, terrorism, may malaking mapa yun sa Philippines. Real time. Ngayon, ito nakikinig sila sa akin. Alam ko sigurado, nakikinig nila. Taas. Kuha tayo. Doon, pero ang problema, ang technology, nanakaw rin ng mga o yung nandoong mga kriminal, may mapa doon, malaking mapa. Kasing laki nitong blackboard na ito, mapa ng Pilipinas. Nandoon, ikiklik lang nila. Sabihin lang nila na ibagsak mo dyan sa bandang, yan, dito sa dyan, banda sa Tondo. Anong pa yung purok yan? Ihulog mo dyan. Tapos ikunin niya yung pera doon sa sari-sari, doon sa isang kanto. Saan ako magkuha ng big fish? Bugok kasi ang mga... Sige kung magsulat, kala mo marurunong. Bakit maliit lang? Hoy, I have to invade a country to arrest the drug lords. Bilyonaryo na yan doon, hindi mo makuha yan. I will not name the country, but obviously it is known to you. Ganon yan. Isabi ko na lang, kasi sa kabugukan nito mga... Para bang sinisisi pa ang gobyerno na, where's the big fish? Yung pamaro-maro na, bakit walang... Tarantada ka. Hindi lang kita masali ka. Pagkitain kita doon sa... I will let you in sa intelligence room. Tignan mo lahat. Big fish, big fish. Ang big fish, wala dito. Doon sa kanila, sa bahay niya. Nagalugod. Dumi doon sa likod. Kaya makainit talaga. That's why sabi ko, intend to talk to China. Bakit ganon? Sa newspaper about 4 days ago. Pati yung mga barko, puro China ang nagluluto doon sa China. Ang barko, hindi naman niluto dito yan. Bihira na tayo makahuli dito. Kung dito, patay talaga. Bahala kayo lang. So, remember that I've always been consistent in my statements during the campaign. Do not destroy my country because I will kill you. Hindi mo ba maintindihan yan? Do not destroy the young, mga anak namin, because I will kill you. It's spelled K-I-L-L. Ba't mo, Kel? Bisaya eh. Ano pa naman? Magpamarunong kasi. Hindi naman marunong. That's the problem with the Filipino. Maraming magpa-bright na hindi naman bright. Hindi naman alam na magtanong, big fish, big fish. Big fish. Doon ka magbili sa palengke. Tuna doon. But even the tuna is not produced here. There is no more fish in our grounds. It's taken out of the country into the international waters. They're getting it from there and kaya mahal. Pero marami pa. Itong malawak, itong dagat. Deep down doon sa pababa sa Pacific Ocean, marami pang isda. Huwag kayo mag-alala. Ang mga the fish there are dying of boredom. Sa karami nila, wala nang ginawa maghintay kung nandoon ang big fish. It's not within they are not within our reach now. So we have to do something about it. But dito, kailangan mo talaga tapusin ang
Kung wala nang mag-supply, wala nang runner, edi wala na. Minsan may makita kayo na, minsan may kotse dyan, iniwan, may kotse na iwan banda dyan, tapos may shabu ng 50 kilos. Ayan yung mga tenyente. Hindi tenyente ng army. Pero sabing big boss na general, wala dito. So yan ang ano ko sa drugs. But in addition to yung pasalamat ko sa mga, wala akong masasabi doon sa ayaw talaga. I have offered everything. I'm offering my hand in peace. Para sa atin lang. Otherwise, we cannot be at war all the time and hate each other and hate it more every day, all the time. Walang mangyayari sa bayan na ito. Baski sino gawain mong presidente, walang magawa except to fall the sons. But I will not because I come from Mindanao. Sayang naman, nakapresidente kayo ng Mindanao tapos mahiya na magtago na lang ako dito kung sa kasayang ni Duterte. Siya din taga Mindanao, hindi pa niya na ayos. At mabutit na lang at mayroon akong konting connection sa Moro blood. So I can talk to you freely. Na I love you, I want you to enjoy everything in life. We can only stop fighting. So lang ho ang mensahe ko kasi peaceful, holy ako holy. Ayaw ko ng violence. Ayaw ko ng gera. Gusto ko mag-usap lang tayo. But those who would like to destroy our society and put at peril our children do not expect anything from me. Papatayin talaga kita. Kulang pa yung pakpak mo, marami nang mamatay. Araw-araw yan. Anyway, mga mahal kong kapatid, today my left, my salute to your cause. Tama yan. I agree with your cause. Tayo na ang, wag na lang ako sali kay sali-sali-sali po sa ako. Nauna kayo dito. And there was this historical injustice. We'd like to correct it. And I said, if there's a chance that I can form the BBL now, okay sa akin. Let us remove for a while, I said, the contentious issue. And when the time comes when we force a federal setup, yun rin ang gusto ni Nor, we will include it in that federal constitution. Wala yan, period. So wala lang. And so I'd like to thank this invitation. Was just also passing by. I have to, baka maabutan ako ng gabi pa uwi sa chapel. Pag makras, wow, wala na, Duterte. Wala na, BBL na po. Gulo na naman tayo nito. Kasi namang punta doon sa bukid sa mga NPA na, hey, shut up kayo dyan. So, I'd like to be back someday. But I said, my promise na is good as it's done because sabi ni Governor Pinol na anytime. So, ibigay ko yan sa, hindi kay Tuto, pati kayo nyo, kadato ko na ninyo. Doon na lang sa iba rin para marami ang magyaman dito. Maraming salamat sa invitation and salam. Daghang salamat, Mr. President.